At dahil maaga nga akong nagising ngayon at nakita ko ang sarap pa ng tulog nitong batang to, sana all masarap ang tulog. Naisipan ko ngang ayusin yung mga sapatos na hindi niya na ginagamit at saka yung maliliit na sa kanya. Yung iba nga dito ay bigay lang at yung iba nga dito ay binili ko din sa kanya. Hindi ko nga alam kung ipamimigay ko na ba yun o itatabi ko. Dahil sa totoo lang, pwede ko pa yun ipagamit sa susunod kong anak, char. Comment nyo naman po kung dapat ko bang itabi yung mga sapatos niya or ibigay ko na lang po. Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga alam gagawin, char. Sinunod ko naman ayusin itong mga abubot ko dito sa ilalim. Dahil sa totoo lang po, hindi ko na alam kung kailan huli ako naglinis dito. Dahil sa totoo lang po, kapag gising yung anak ko ay talaga naman, kapag naglinis ako ay siya rin. Tsak na makikigulo yun sa akin. Bigla nga rin akong sinipag ngayon para ayusin tong mga to. Kung hindi niyo tatanungin, sa mga nakalipas na araw ay tamad na tamad talaga akong kumilos. Ay nako, kasalanan talaga to ng panahon. Dahil ilang araw na ngang umuulan-ulan, ay sinisi pa talaga yung panahon sa katamaran ko. Tinatapon ko na nga lang pala yung mga gamit na hindi na kailangan dito. Yung iba dito, ginamit ko pa nung binyag at first birthday ni Era. Tinatapon ko na nga yung mga gamit na hindi na ginagamit dito para bawas kalat din. Habang nag-ayos nga pala ako dito ay dahan-dahan lang ako sa pagkilos ko. Baka mamaya kasi magising si Era ay naku. Sure ako na makita pa lang ako nito nag-aayos ng mga ganito ay tatayo na yun at makikigulo sa akin. After nga at pagkatapos, inayos ko na yung mga gamit sa taas. Dun lang naman nakalagay mga charger, earphones, at yung mga eco bag namin. Hindi ko nga malaman kung bakit ang dami kong eco bag dito. Akala mo talaga ang daming binibili. Sa mga punto nga ito ay nagmamadali na akong ayusin to. Dahil anytime nga ay pwede nang magising si Era. At para mabilis nga akong matapos ay ito, fast forward ko na lang. Yan lang po. Thank you for watching.